Magandang gabi po at welcome na naman sa isang oras ng makabuluhang talakayan ng mga benepisyo at programa dito sa GSIS Members Hour. Ako po ang inyong lingkod, Marge Horillo. At syempre, tuwing may show po kami o may programa kami, every night po mapapanood nyo kami ng live streaming sa www.ptv.ph. Magandang gabi, Bo. Good evening, VP Marge, and good evening din po sa mga tagapanood ng aming programa. Ngayong gabi, special po ang aming programa para sa inyong lahat dahil ilalahad po namin sa inyo ang iba't ibang serbisyo ng GSIS para po tayong magkakaroon ng isang refresher course. Correct, no? Tama ka dyan, Bo, kasi alam naman natin, dapat ma-educate ang ating mga miyembro by the time na una silang pumasok dito sa GSIS, ano-ano yung kanilang mga benepisyo, ano din yung kanilang mga obligasyon at responsibilidad bilang miyembro ng GSIS, at syempre patungo yan sa kanilang retirement. But in between yung kanilang active service sa government, ano-ano yung dapat nilang tandaan bilang miyembro, at ano-ano yung kanilang mga benepisyo. Kaya tutukan nyo po, yan po ang topic namin ngayong gabi. Pag-uusapan po namin yan ni Manager Bo. Ano-ano yung mga services, mga loan privilege, retirement mode. Yan po ang aming pag-uusapan. Pag-uusapan natin kasama yung ating special resource persons. Pero bago po ang lahat ng yan, narito muna ang ilang maiinit na balita mula sa inyong pension fund. Binanggit ng Pangulong Benigno Simeon Aquino III sa kanyang State of the Nation Address ang pagtaas sa basic minimum pension ng mga GSIS Old Age and Disability Pensioners sa 5,000 pesos simula Enero sa susunod na taon. Mula sa sinapupunan sa pag-aaral at pagtatrabaho, may pagbabago na haharap sa Pilipinas. At sakaling piliin niya magserbisyo sa gobyerno, tuloy pa rin ang pag-aaruga ng Estado hanggang sa kanyang pagre-retiro. Tatanawin ng pamahalaan ang kanyang abag bilang lingkod bayan at hindi ipagdadamot sa kanya ang pensyong siya rin naman ang nagpuhunan. Isipin po ninyo, at ako po'y nagulat dito, may mga pensyonado tayong tumatanggap ng 500 piso lamang kada buwan. Paano kaya niya ito pagkakasyahin sa tubig, kuryente at pagkain araw-araw? Ang ating pong tugon, pagsapit ng bagong taon, hindi na bababa sa 5,000 piso ang matatanggap ng buwanang pensyon ng ating old age and disability pensioners. Masaya tayong matutugunan natin ang pangangailangan nila ngayon nang hindi isinusugal ang kapakanan ng mga pensyonado bukas. Ayon kay GSIS President and General Manager Robert G. Vergara, ang increase ay tutugon sa pangangailangan ng mga pensioners, lalo na ngayong patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga basic commodities. Ayon sa paliwanag ng Pension Fund Chief, patuloy ang aplikasyon ng 1.5% increase sa mga old age and disability pensioners base sa Board Resolution No. 229 na ipinasa noong December 8, 2009. Ibig sabihin nito, ang mga pensioners na dating nakakatanggap ng mas mababa sa 5,000 piso kada buwan ay matatanggap na ang bagong minimum pension na 5,000 pesos. Para naman sa mga tumatanggap ng lampas sa 5,000 pero mas mababa sa 8,000 pesos kada buwan na pensyon, makakatanggap na ang mga ito ng adjustment na 200 pesos kada buwan. Higit sa 57,000 pensioners ang mabibiyayaan ng bagong minimum pension habang 50,000 naman ang magiging qualified para sa 200 peso increment. Ang pagtaas ng pension forms na ito ay isa lamang sa maraming inisyatibong inilunsad ng GSIS para magbigay ng responsibong serbisyo sa mga miyembro nito mula pa noong 2010. Sa pagbabalik po ng GSIS Members Hour, pag-uusapan natin kung paano maging miyembro ng GSIS. So don't change your channel, magbabalik po ang GSIS Members Hour. Nagbabalik po kami ni Manager Bo Sanchez dito sa GSIS Members Hour at ngayong gabi napakaganda po ng topic natin. Pag-uusapan natin paano ba ang maging miyembro ng GSIS, di ba Bo? Kasi alam naman natin on an average merong report na ang isang government employee ay nag-google ng mga on the average 15 to 20 years no sa serbisyo. Kaya pag-uusapan natin
ano yung mga do's, ano yung mga don'ts, ano yung mga responsibilidad, obligasyon, at syempre, benepisyo from the time they join government until they retire from public service. So, para po malaman ninyo kung ano po yung synopsis o gist ng pagiging miyembro, anong naka-entail bilang miyembro ng GSIS, panuurin po natin ang maiksing primer na inihanda namin para sa inyo. Ang GSIS ay isang social insurance institution na itinatag para maging sandalan ng mga empleyado ng gobyerno. Sinisigurado ng pension fund ang pagbibigay ng mga sumusunod na social security benefits para sa mga miyembro nito: compulsory life insurance, retirement and disability benefits, at work-related accidents and death benefits. Ngayong gabi, ipapaliwanag namin sa inyo kung paano inaalagaan ng pension fund ang mga miyembro nito magmula sa membership hanggang sa pagre-retiro nito. Ito at iba pang mga issue tatalakayin dito lamang sa GSIS Members Are. Napunod niyo po ang aming primer at nakita niyo naman kung ano ang mga benepisyo ng pagiging isang GSIS member, lalo na kung ikaw ay isang miyembro o empleyado ng gobyerno. Kaya sa mga nagtatanong kung paano ba maging miyembro ng GSIS, kasama po natin si Mr. Drigo Manuel, Officer 1 ng Membership NCR, to tell us more about the details. Magandang gabi, Driggs. Yes. Nagbabalik si Mr. Drigo Manuel due to insistent public demand. Evening, Driggs. Sige, tatanungin ko na siya, Bo, no? Ay, bati ka muna, Driggs. Magandang gabi po, BP Marge. Ganon din sa iyo, Manager Bo. At good evening din po sa ating mga televiewers. Okay. Ngayon kasi ang pag-uusapan natin, topic natin, Membership 101. Sino ba ang mga qualified na maging miyembro ng Government Service Insurance System? Ang pagiging miyembro po sa GSIS ay compulsory para sa lahat po ng empleyado ng pamahalaan. Sila ay maaaring elective or appointive officials or employees. At ang maaari din po ang kanilang employment status ay permanent or non-permanent, gaya ng temporary, casual or contractual with employee-employer relationship. At dapat din po na sila ay nakatatanggap ng buwanang sahod or fixed monthly salary. At dapat po hindi pa po sila umaabot sa edad na 65 nang sila po ay mag-apply ng kanilang application for membership coverage sa GSIS. Subalit, meron po tayong exception. Okay. Doon po sa aking nabanggit na covered ang lahat ng empleyado ng gobyerno. Ang ating pong mga uniformed personnel ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas or ng Armed Forces of the Philippines, ganun din po ang uniformed personnel ng Philippine National Police, ng Bureau of Jail Management and Penology, ng Bureau of Fire Protection. Sila po ay hindi sakop ng coverage ng GSIS. Because? Meron pong special laws na nakasasakop po para sa kanila. At may special pension din sila, diba? Lalo na yung mga sundalo natin, Bo. Drake's question, kung eligible ka, ano-ano naman ang mga requirements? Paano maging official ang pagiging member mo ng GSIS? Especially for elective officials, di ba? Meron po tayong sinusunod na alituntunin o procedure para po ma-formalize ang pagiging miyembro ng GSIS. Ang bawat pampublikong ahensya ng pamahalaan ay meron pong tinatawag na Agency Authorized Officer or AAO. Na registered o rehistrado po or accredited ng GSIS. Sa pamamagitan po ng ating mga AAO, nakatatanggap po ang GSIS ng official request for the creation of members record. Okay. Ito po ay sa pamamagitan ng tinatawag nating Form A. Ito po yung official form na kung saan makikita po dito ang personal at employment status ng mga empleyado. Nandiyan po yung kanyang complete name, address, marital status, date and place of birth. Makikita rin po dito yung date of actual assumption, yung effective date of actual assumption niya sa office, yung kanyang position, salary, at employment status. Siya nag-fill out nun, yung AAO? Yung AAO po, sila po ang magpapadala, sila ang mag-fill up
ng form at sila po ang magpapadala sa atin sa GSIS, particular sa membership department. Okay. So once na ma-receive po ito ng membership department, ito po yung magiging basihan sa pag-create ng kanilang record para po sa ating mga bagong miyembro. Usually, upon submission nila, nakakakuha ba sila kagad ng e-card natin, yung ganon? Once na ma-create po natin ang record nila, ang ating pong membership coordinator ang magbibigay ng feedback immediately doon sa counterpart niyang AAO. So, pagkatapos po nito, pwede na pong magtungo sa atin o sa pinakamalapit na tanggapan ng GSIS ang ating mga bagong miyembro para po doon sa kanilang UMID card, application for UMID card. Driggs, so ako pumasok, halimbawa ako sa government service ng June. Kailan ako maghuhulog? The following month na. Upon creation, at point of creation ng aking service record, ganun ba yun? Once na may na-create na pong record sa inyo, pwede na pong maghulog ang inyo pong ahensya sa GSIS. Ang kagandahan po nito, na-created na ang record ninyo sa GSIS, yung pong i-remit na prima o premiums, yung monthly premiums, ay maire-reflect po kaagad doon sa record ng ating miyembro. Okay. So, mandatory ba para sa mga ahensya? Kasi 'di ba ang pinag-uusapan natin dito, yung pagiging miyembro. So, paano naman papasok yung ahensya niya, no? Kasi meron tayong personal share na tinatawag sa paghuhulog ng prima, yun yung hinuhulog ng empleyado natin o miyembro natin. Meron din tayong tinatawag na government share, 'di ba? So, mandatory ba para sa ahensya ng pamahalaan na gawing GSIS member ang kanilang mga empleyado? Opo, mandatory po. Ulitin natin yung Driggs. Mandatory po. Ibig sabihin, wala po talaga kayong choice dahil nasa batas po namin yon, Republic Act 8291, compulsory po ang lahat ng mga empleyado na aktibo at nasa serbisyo ng pamahalaan. Sige. Tama po. Gaya po ng inyong nabanggit, ayon po sa ating GSIS law, particular ang RA 8291, obligado po ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na ipa-cover out at iparehistro ang kanilang mga empleyado bilang miyembro po ng GSIS. At ito po ay alinsunod doon po sa itinedhana ng mga eligibility requirements ng batas. Dapat po pasok po sila o sakop po sila ng requirements para po sila makover ng GSIS. Gaya nga po ng nabanggit ko nung una, meron po tayong mga exemption dito. Yung po mga uniform personnel ng Armed Forces of the Philippines ay hindi po natin covered. Tsaka mga polis. Driggs, paano naman yung mga tinatawag nating talent, contractual, at saka yung mga consultant? Oo. Pwede rin ba silang mag-apply as Halimbawa, GSIS talent members? ng PTV. Covered ba sila ng GSIS? Kapag ang status of employment po ng isang empleyado ay contractual with a government agency relationship, no, sila po ay dapat maging cover. Dapat po mandatory din ang kanilang coverage sa GSIS. Sa gobyerno po, meron po tayong dalawang klase po ng contractual employees. Yung una, yung nabanggit ko nga po na may existing employee-employee relationship, kaya po covered siya ng GSIS. At yung isa naman po, ito po yung tinatawag nating job contracting. Sila po yung mga contractual employees without employee-employee relationship. They are not covered by the Civil Service Rules and Regulation, but rather by the COA Rules and Regulation. So ito pong mga job contracting na empleyadong ito ay hindi po natin covered. Halimbawa, ng job contracting na empleyado. Katulad po dito sa atin sa GSIS, meron po tayo yung ating mga service provider, yung Mga agencies hired. ang nag-hire, sila po ang nagpapasweldo, yung mga janitors po natin. Yun po yung example po ng job contracting. At tungkol naman po dun sa talents, since they are hired for a specific purpose and for a limited period of time, they are not covered po ng GSIS. Okay. So, Yung yung na-mention ko kanina, yung ating mga consultant, kasi halos lahat ng agencies, they hire consultants also. Ang consultant po, hindi rin po natin sila kino-cover. so
So sige, so siguro i-recap lang muna natin yung sinabi ni Drigo, no? Pinag-uusapan po natin, Membership 101, GSIS Membership 101. Importante po yung mga points, i-recap lang po namin ni Bo. Number 1, mandatory po ang pagiging miyembro sa GSIS kung kayo po ay nasa serbisyo ng pamahalaan. Number 2, sino-sino ba yung paano ba yung mga requirements? Dapat may employee-employer relationship, dapat ay meron kang may fixed salary. May fixed salary. And then, dapat po ay sila po ay less than 65, yung compulsory retirement age ng isang empleyado ng Speaking gobyerno. of that, Drake, naisip ko lang kasi we mentioned kanina elective officials. May instances ba tayo na ang elective officials natin ay over 65? And paano mo sila ikakategorize? Yung pong ating mga elective officials, ganun din po yung mga appointed officials, yung appointed po ng presidente ng Pilipinas. Kapag sila po at the time of their election or at the time of their appointment to public office ay less than 65 po sila po ay compulsory covered din po ng GSIS. Okay. So, yun naman pong nung time na na-elect or nung time na na-appoint po ng presidente ay 65 and up na po ang kanilang edad, hindi na po sila covered ng GSIS. okay. So wala na sila, hindi na nila kailangan maghulog. Hindi na po. Nothing. So kung may mangyari sa kanila, paano nila insurance? Hindi. Anyway, so tsaka kasi yun naman, pero meron tayong tinatawag na optional continuance of membership. Maybe this is the right time for you to talk about this, Driggs, dahil relevant naman siya sa pinag-uusapan natin ngayong gabi, ano? Paano yun? May bago po tayong policy na ipinasa po ng ating board. Okay. Ito po ay para sa ating mga elective and appointed officials. Ganon din po yung ating mga coterminous. Coterminous ang kanilang appointment o ang employment status nila ay coterm or highly confidential po ang position na hinahawakan po nila. Covered, gaya po na nabanggit ko kanina, covered po sila, elective, appointed officials, na during the time na na-appoint, na-elect sila, ganun din po yung coterm ay less than 65, covered po sila. And during their term or tenure of office, aabutin po yung kanilang ika-65th birthday, tuloy-tuloy pa rin po natin silang i-cover. Hanggat wala pong gap, covered pa rin po sila ng GSIS. Even beyond 65, Even while beyond in service. Basta continuous. Opo. Ngayon, dito po papasok yung bagong policy ng GSIS. Sa ngayon po, they are now given the option To na continue or to stop na po yung kanilang coverage or contribution sa GSIS. Para po doon sa mga 65 na po ngayon or more than 65 na ngayon, kung mag-o-opt po sila to stop na po yung kanilang coverage sa GSIS, lahat po ng ang cut-off date po natin ay May 2012. So lahat po ng mga premium contributions na pumasok pa po sa atin after May 2012, ito po ay i-refund na po natin sa kanila. Ngayon po, yung services po nila, May 2012 and Beyond. Yung prior years, yan po ay covered ng ating record of creditable service. So, mabibilang po ito sa mga services nila